Hindi raw accountable si Vice President Sara Duterte sa pag-liquidate kung paano ginastos ang milyon-milyong confidential funds nito at hindi rin daw dapat siya i-presume for misappropriation sa paggamit for personal use ng kanyang pondo dahil hindi naman siya ang payee o yung tumanggap ng pera mula sa confidential funds. Yan ang punto ni Senator Judge Amy Marcos sa kanyang interjection sa pangatlong araw ng pagharap bilang testigo ni former COA Auditor Roderick Wamil sa impeachment trial ni Duterte. Maliwanag daw sa joint circular ng Special Disbursing Officer o SDO ang may possession o ang may custody sa pera ng confidential funds, ayon kay Marcos. Ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the Special Disbursing Officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajardo yon? Pumalag naman si Wamil, hindi daw ito entirely true. It shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. And also po, inattest din po ni OBP yung... unresponsive po. Pinaalalahanan naman ni Presiding Officer Cheese Escudero na iwasan ang pag-argue sa mga senator judges. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. Bukod kay Marcos, nag-interject din ang iba pang mga senator judges gaya ni Senator Judge Bam Aquino at Senator Judge Ping Lacson. Tinanong ni Aquino kung niraise ba ng COA sa OVP yung identities ng mga individual na pumirma matapos makatanggap ng confidential funds. Kung na-identify na ba nila kung totoong pangalan ba ang ginamit o mga alias lang. Sagot ni Wamil, hindi pa rin nila alam kung totoo ang mga taong tumanggap dahil naghihintay pa rin sila ng evidentiary documents na nagpapatunay dito. Tinanong din ni Aquino kung yung ibang mga ahensya na ino-audit ng COA ay gumagamit din ng mga aliases. Sabi ni Wamil, they wouldn't know. Kasi nga, yung ino-audit lang nila ay mga resibo lang. Since wala nang pong provision dun sa joint circular, Your Honor, with respect to the Okay. agencies. Pinasyon naman ni Senator Judge Ping Lacson kung bakit paper audit lang ang ginagawa ng COA. Bakit paper audit lang kayo? Wala kayong physical? Parang bitin yung inyong pagsasagawa ng audit. Kasi paano nyo malalaman kung legitimate yung pumirma doon sa acknowledgement receipts kung hindi nyo inaalam kung meron bang totoong tao na nasa likod noong mga aliases na yon. Pagkatapos ni Wamil, nanumpa na rin bilang susunod na testigo si Sailin Del Ocampo, ang COA auditor na nagtuloy ng pag-audit ng pondo ni Duterte nang mawala na si Wamil sa ahensya. Aniya may 845 receipts na daw siyang chinek na related sa confidential funds ng OVP noong 2022. Ipagpapatuloy sa Lunes ang kanyang pagharap bilang testigo. At Joseph Pedrajas, Senior Reporter from Manila Bulletin.